Rojas. Ingat ka pamilya. Patay ang isang dayuhan matapos Taan, Tarlac, Cavite, Western Batangas, maging sa Northern Occidental Mindoro, Romblon, Southern Quezon at dito po sa bahagi ng Camarines Provinces. Pero di ko lang na bago lumubog yung araw sa may Northern Luzon, dyan po sa may Cordillera, Cagayan Valley at sa gabi maulan pa sa may bahagi ng Bataan, Bulacan, Cavite, Batangas, Zamboanga del Sur at sa ilang lugar sa Southern Soxer. Inaasahan pa po na magpapatuloy pa ang pag-ihip ng habagat dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya kahit wala ng impluwensya ng bagyo, pwede umakyat na yung paulan ng habagat dito po sa mainland Luzon mula bukas at sa mga susunod pang araw. Posible pa ang mga malalakas na pagulan, kaya pwede rin magkaroon pa ng mga pagbaha at Kasi ang hatak ng Typhoon Inday na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga at ito ay malapit na maglandfall dyan sa eastern coastline ng China. Nagbaba na rin po ng wind signal dyan sa Batanes dahil po ABS-CBN yan sa Batanes dahil tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday. Ayon sa Pag-asa, inaasahang mananatili ang epekto ng pinalakas na habagat sa ilang bahagi ng Luzon hanggang tourist attractions. Kaugnay ng masamang panahon. Nananatili sa ilalim ng yellow rainfall warning ang lungsod. Inaasahan ang light to moderate rain sa maghapon. Sabi nga ng ibang mga experts natin and meteorologists, this is a prolonged habagat. No? So, ibig sabihin, mahaba siya. Noong 2013, naran na itatalang inilikas sa lungsod hanggang ngayong Sabado. Nananatili rin sa ilalim ng yellow rainfall warning ang karatig na probinsya ng Bataan. Sa ngayon, wala rin naitatalang pagbaha doon. Pero patuloy ang paalala ng Bataan PDRRMO sa mga residenteng manatiling alerto, lalo't naka-blue alert pa rin ang probinsya. Ibig sabihin, 2013 naranubig sa ilog at pagbaha sa kanilang lugar. Pero handa sila sakaling tuloy-tuloy na bumuhos ang ulan. Siyempre, nangangamba